Sa nakaraang Sakamoto Days episode 222 at 223, nasaksihan natin ang banggaan ni Nagumo at Oki at ang simula ng pagre-recruit ng JAA ng mga bagong assassin. Ngayon, sa episode 224, magsisimula ang ating kwento. Sa mataong kalsada ng Tokyo, naglalakad si Sheena kasama ang kanyang kapatid. Napailing ang kapatid at maririnig na sinabi na magulo at nakaka-stress ang lugar na ito, kaya nag-aaya na nga itong umuwi. Ngunit si Sheena ay ngumiti lang at pabirong binitawan ng linyang parang may kakaibang amoy ang Tokyo, di ba? Maya-maya lumapit si Gosu sa malamig ngunit maayos na tinig. Sinabi niya, "Sorry, alam kong kararating lang ninyo, pero kailangan namin kayong pagtrabahuin na agad dahil kulang kasi tayo sa tao." Sumagot nga itong si Sheena na, "Okay, tara, gawin na natin yan." Sa gitna nga ng kalsada mga lods, biglang may nagpakitang isang matikas na lalaki na agad na pumukaw ng atensyon. Malaki yung pangangatawan at nakasuot nga ng maskara. Habang nakatitig sila sa lalaking nakamaskara, ramdam yung bigat ng presensya. Nasabi nga nila na sobrang laki niya at mukhang malakas. Samantalang si Sheena naman nagtanong kung ano bang pakay ng taong yan. Diretsong sumagot naman ang nakamaskara, "Kung gusto nyo talagang umangat, sapat nang higitan ng iba pang baguhan." Ngunit agad namang sumagot itong si Sheena na angisi at puno ng kumpiyansa. "Hindi, may mas mabilis akong paraan." Sabay lingod ng kanyang kapatid na sinabing, "Sheena, wag!" Walang alinlangan, agad na kumilos itong si Sheena. Kinuha niya agad ang kanyang napakalaking Gatling gun at sa isang iglap nagpaulan siya ng mga balas. Nagulat ang mga tao sa paligid, may napasigaw pa. Iniisip kung shooting spree ba ang nagaganap. Sa gitna ng usok at buhos ng bala mula kay Sheena, napansin nila ang lalaking nakamaskara. Napatanong ang ilan, buhay pa ba siya? At laking gulat ng lahat nang makita nilang nakatayo pa rin ito ng matatag. Doon nagsalita ang lalaking nakamaskara, "Anong ginawa ko sa'yo? Palagi na lang akong tinatrato na masama ng ibang tao." Kasunod nito, mariin niyang idinugtong na maganda ka na para mamatay. Ngunit si Sheena, imbis na matakot ay ngumisi pa. Nakakainsulto at pabirong sumagot, "Nakakabigla ka naman, ang taas ng boses mo." Biglang dumating nga si Gosu mga lods at sinabing, "Tumigil kayo!" Agad natigil si Sheena sa pagpaputok at napatingin sa kanya. Pati itong lalaking nakamaskara bagyang napaurong mga lods. Sinabi pa ni Gosu na, "Ipunin nyo muna ang lakas ninyo. Pwede kayong magwala o manggulo mamaya, pero ngayon tipirin nyo muna ang enerhiya ninyo." Dito mga lods, pinapakita yung mga bagong recruit ng JAA. At mula sa isang tinig, maririnig yung mga salitang, "Kayong lahat ay mga likas na henyo sa pagpatay. Matagal na kayong nagtatago sa anino. Ngayon, ipakita nyo na kung ano pa ang kaya ninyong gawin." Lumipat ang eksena kila Sakamoto mga lods, at dito nga sinasabi na si Isler at ang kanyang grupo ay kasalukuyang nagsusuyod sa buong syudad. Kasunod nito, makikita si Sakamoto na nakahiga, maluba ang tama mula sa nakaraang laban. Sinabi nga ni Shin mga lods na nakausap niya si Sebak, at ang sabi nga ni Seba na si Sakamoto ang nagligtas sa JCC noon. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Pagkatapos si Mapuyo ay nagtanong mga lods, darating ba si Shin dito? Ang JCC ay may sariling ICU at mas ligtas dito kumpara sa Tokyo. Sinabi ni Wutang mga lods, nakaayos na ang secured transport. Ilipat na natin si Mr. Sakamoto sa JCC. Handa na ang lahat para sa paglipat. Dito nagsalita si Hana ng may kaba, na lilipat ba talaga tayo sa Assassin School? Agad naman sumagot itong si Shin, "Oo, pero hindi maganda ang pagkain dun. Pero kailangan natin gawin." Habang tinitignan naman ng loob ng sasakyan, nagkomento itong si Lu, "Maluwag ang espasyo. Ayos, komportable si boss dito." Ngunit biglang nagsalita si Ataru mga lods, mariin at may bigat ang kanyang tinig, "Hindi ako sasama. Mananatili ako rito. Wala na akong swerte at baka madamay pa kayo sa kamalasan ko." Lumapit nga itong si Shin kay Ataru at sinabing, "Delikado dito, sumama ka sa amin." Sabay hawak niya kay Ataru. Pero sumigaw itong si Ataru na, "Wag mo akong hawakan." Doon niya tuluyang pinilit ang kanyang desisyon. Pinaliwanag niya na, "Hindi ko pwedeng isapanganib ang lahat ng tao dahil lang sa akin. Walang makapagsasabi kung anong klase ng kamalasan ang maaari kong dalhin." Lumapit naman itong si Aoi.
Inabot ang mukha ni Ataru at sinabing, mas masama kung iiwan ka namin dito. Isang takot at nanginginig na babae. Sabi nga ni Bold na hindi sila yung tipo ng tao na umaasa lang sa swerte para makaligtas. Sabi nga din ni Wutang na ang swerte ay hindi scientifico at wala talagang ebidensya na umiiral ito. Dito naman mga lod, sinabi ni Hana na maganda daw ang kanyang kapalaran ayon sa horoscope at pwede daw tumabi itong si Ataru sa kanya. Sa puntong iyon mga lods, hindi na makapagpigil itong si Ataru. Napaiyak siya, umihikbi habang humihingi ng tawad sa lahat. Ramdam ang bigat ng kanyang dibdib at ang takot ng pabigat sa grupo. Samantala, sinabi nga na naipasok na itong si Sakamoto sa loob ng sasakyan. Handa na ang biyahe. Agad naman sumagot itong si Shin na, tara na, JCC, heto na kami. Habang umaandar ang convoy, nagkomento itong si Bold na matagal na nung muli siyang nakapunta sa JCC. Ilang taon na rin ang lumipas. Sabi naman ni Wutang na ang JCC ay nasa kabundukan. Aabutin tayo ng halos 2 oras mula rito bago makarating. Sa loob ng sasakyan, muling nagtanong itong si Bold na kamusta ang lagay ni Sakamoto? Sumagot itong si Lu na stable ang vital signs niya. Ipinakita si Sakamoto na nakahiga, balot ng mga aparato. Pilit pa rin kumakapit matapos ang matinding laban. Sa tabi ni Sakamoto, maririnig ang boss ni Hana na tinatawag ang kanyang papa. Habang umaandar ang convoy, biglang napansin sa rearview mirror ang isang sasakyan na mabilis na papalapit. Agad na pasigaw itong si Bold na, "Visit, may humahabol na agad sa atin." Sagot ni Wutang na, "Inaasahan na natin mangyayari ito." Kaagad kumilos ang grupo, tinawag ni Shin si Heisuke at buong kumpiyansa naman sumagot itong si Heisuke na okay. Samantala si Ahowi kumapit kay Ataru at maigpit na sinabi na halika. Kaagad kumilos si Heisuke, mabilis niyang tinutok ang baril sa papalapit na sasakyan at nagpaputok. Umalingaw ang putok ng bala sa kalsada, pero laking gulat niya nang hindi tinamaan ng target. Nasalag lang ito ng kamay ng kalaban. Napatingin si Heisuke, hindi makapaniwala sa nakita, at mula sa usok bumulaga ang isang motor na dahan-dahang lumalapit. Sakay nito ay isang lalaking nakasuot ng maskara. Habang papalapit, nakatitig ito ng diretso at malamig, sabay bigkas na mga salitang, "Ako lagi ang masama ha." Gumanti na nga ng atake itong lalaking nakasakay sa motor. At ito naman si Kendaka ay napasabi na, "Sino tong halimaw na to?" At kita rin sa mga mukha nila Aoi, Hana at Ataru yung takot mga lods. Itong si Shin irritable pero gusto nang pumalag sa pagkakataong ito. Bigla na nga lang lumundag palabas ng sasakyan itong si Heisuke mga lods, handang salubungin ng lalaking nakamaskara. At gamit ang kanyang baril sapul agad sa mukha ang kanyang kalaban mga lods, na hampas niya ito. At punong-puno ng determinasyon itong si Heisuke. Pagkalundag nga ni Heisuke mga lods, balak na rin lumundag nila Shin at Kendaka para sumama sa laban. Ngunit napasigaw na nga lang itong si Shin sa loob ng sasakyan ng Heisuke. Pagkalapag nga ni Heisuke mga lods, bigla niyang binaril ang pinto ng sasakyan para ito'y sumara. Sa loob ng sasakyan, napasigaw si Shin, "Bilisan mo Bold, apaka mo na ang gas." Agad namang napatanong itong si Bold na, "Paano si Heisuke?" Habang naiwan si Heisuke sa labas, may bagong presensya na lumapit. May isang tinig na nagsabi na, "Mga hangal, akala nyo ba makakatakas kayo?" Dugtong pa nito na, "Iniwan ka na ng mga kaibigan mo." Napatingin si Heisuke, nalaki ang mga mata at napasabing, "Ikaw?" Halos hindi makapaniwala sa nakita. Mula sa dilim, lumitaw ang pamilyar na muka. Ngumisi ito ng mapang-asar at nagsabing, "Yo, ang tagal na nating di nakita ah." At ang nagsasalita pala dito ay si Kumanomi mga lods. Mga lods, ano ang magiging kapalaran ni Heisuke na naiwan sa labas? Habang kaharap niya ang lalaking nakamaskara, bigla pang ang dumagdag itong si Kumanomi. Mas lalong nagiging delikado ang laban at mas lumalaki ang panganib na kinakaharap ng grupo. Pero ang pinakamahalagang tanong, aabot ba si Sakamoto sa JCC bago pa mahuli ang lahat? Abangan sa susunod na episode ng Sakamoto Days. Ingat kayong lahat palagi. God bless po. Bye-bye.